Kung kaya't sa araw pong ito, atin pong pagbubulay-bulayin ang 7 mahalagang mga pananalita ng ating Panginoon bago siya tuluyang namatay or nagampanan ang kanyang gawain kung bakit nandito siya sa lupa. Bagamat ang inyo pong lingkod ay naniniwalang marami pang mga pananalita ang binigkas ng ating Panginoon. Ngunit bilang pagkikisa sa mga sinabi ng ating Panginoon at ito po ay ipinagdiriwang ng maraming mga Kristiyano ay pag-aaralan po natin ang may kinalaman sa 7 huling pananalita ng ating Panginoon. Ngunit bago po tayo mananalangin, nais ko pong awitin po natin yung Old Rugged Cross. Samahan po ninyo ako sa pag-awit. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for a world of blood sinner was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. That old rugged cross, stained with blood so divine, a wondrous, beautiful I see. For 'twas on that old cross Jesus suffered and died to pardon and sanctify me. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. To the old rugged cross I will ever be true. Its shame and reproach gladly bear. Then he'll call me someday to my home far away, where His glory forever I'll share. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross
and exchange it someday for a crown. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Amen. Atin pong ibalik ang papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Bago po tayo mananalangin, nais kong basahin natin itong ating susing talata na matatagpuan po sa aklat ng Marcos, chapter 15, 17, and 18. And they clothed him with purple and plaited a crown of thorns and put it about his head and began to salute him, Hail, King of the Jews. Tayo po ay manalangin. Dakila po naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muna, O Diyos, naming ibinabalik ang pasasalamat sa buong sanlinggo na ipinagkaloob po sa amin. At bilang bahagi ng pag-alala ng inyong pong kabutihan na ipinakita ng inyong anak sa kanyang pagtupad, O Diyos, bilang pagpapakita ng kanyang dakilang pag-ibig. Salamat, O Diyos, sa pagkakataong ito na amin pong mapagbulayan ang 7 wika ng aming Panginoon bago tuluyang malugutan ng hininga. Buksan po ang aming mga puso, ang aming mga isipan, sa bawat butil ng katotohanan na amin pong mapapag-aralan sa hapon pong ito. Patawad po saan man kami nagkulang at nagkasala. Ang patnubay nawa ng Banal na Espiritu, siyang sumaamin hanggang sa pagtatapos ng serbisyong ito. Sa pangalan ng aming Panginoon, Amen. Amen. Muli po, magandang araw po sa inyong lahat, sa lahat po ng nakatune in na, sa mga mag-tune in pa lang, nawa ang pagpapala ng langit ay sumainyo at ang bawat mensahe na atin pong mapag-aaralan ngayong hapon ay may tanim nawa ng malalim sa puso't isip ng bawat isa sa atin upang tayo po ay humayo. Nataglay po natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon, tayo po ay maging liwanag sa iba. At bago po tayo magpapatuloy, nais ko po muna ihandog sa inyo ang awitin ni Sister Marie ng aking anak, ang awiting Via Dolorosa. Like a love king, the Messiah,
Amen, amen. Thank you, Marie. Kahit malayo, malapit pa rin at nakakapaglingkod. Ayan. So muli po, magandang hapon dito sa Pilipinas at magandang araw. Anong oras man po meron kayo ngayon, nasan man po kayong dako ng ating mundo. Nawang bawat isa ay mapagpala sa mensahe ng ating Panginoon ngayong hapon. Salamat po muli sa inyo pong pagtunghay, pakikiisa sa pagse-celebrate po ng Semana Santa kung tawagin po. Ano? Ayan. Okay, so tayo po dadako na sa mensahe ng ating Panginoon sa atin. Ay samahan niyo po ang inyong lingkod sa atin pong pag-aaral. At kung meron po kayong mga komento ay pakilagay niyo lang po sa comment box. Sisikapin ko mabasa po mamaya para kayo po ay maging kabahagi din, mga kapatid. Ano? Hinahanap ko po kung saan ang origin ng pagse-celebrate o kung sino ang nakatuklas nito. Bakit may celebration ng isang linggo na napakaganda naman po. Ang nakita ko lang, ito ay naging practice na ng mga Western Christian denomination na ino-observe po itong tinatawag nilang Semana Santa or Holy Week, no? Lalong-lalo na po ang ating mga kapatid na mga Katoliko, yung mga Lutheran group, mga Western Orthodox, at iba pa, mga kapatid, kasama po yung Methodist Church at ang ilang mga Reform. At tayo po bilang Seventh-day Adventist ay nakikiisa sa ganitong pagbibigay ng mga mensahe tungkol sa pitong wika ng ating Panginoon bago po siya nalagutan ng hininga. Dito po sa Pampanga ay alam na alam. No, ito ay kilalang-kilala ang Pampanga kung saan ay merong mga tinatawag na magdarami. No, hindi ko alam kung saan nanggaling yung word ng magdarami, nakalimutan kong i-search ito, no. Pero sila yung mga nagpapadugo, no, at yung mga nagpapalaspasig, ay hindi palaspas, ay yung pagpapadugo at kanilang sinasaktan ng kanilang likod, naglalakad, ito'y tinatawag nilang panata. Maliit pa ako, nakikita ko na ito eh. Kaya kung ganitong Holy Week na tinatawag at walang mga magdarami,
parang hindi Holy Week. Noon nakapunta po kami ng Mindoro. Kakaiba naman ang kanilang kagawian doon, no? Meron naman sila yung mga tinatawag nilang moriones, yung mga malalaking mukha. Ayan, isinusuot nila. Pero dito sa Pampanga, yan po yung kilalang kilala, yung mga magdarame. At dinadayo po ito ng mga turista, lalo na po sa mga oras na ito ngayon. Doon po sa San Pedro Kutud. No, alam kong sa mga oras, sa mga sandaling ito ay dinudumog na yung lugar na yun ng napakaraming mga turista. Sinasaksihan nila yung sinakulo, yung ganito nga mga pagdiriwang, no, yung parang pinoportray nila yung ginawa na ng ating Panginoon upang ipakita, ipaalala. No, bagamat merong ibang mga negatibo dito, ginagawa nila itong mga gawaing ito bilang nakagawian or parang palabas lang para sa kanila at ito'y nagiging walang kabuluhan sa kanila. Pero ang pag-aaralan po natin mga kapatid ay may kinalaman sa 7 wika ng ating Panginoon or sa Espanyol ay 7 palabras, 7 words. Ayan, mga last words ng ating Panginoon. Natin pong tingnan ang ilan sa mga katotohanan dito. Merong 3 bagay na maari nating matututunan sa mga wika ng ating Panginoon. Una, kung paano niya pong finulfill, no, yung mga salita ayon sa banal na kasulatan. Kung babasahin po ninyo ang aklat ng Isaiah, chapter 53 verse 1 to 12, makikita mo itong mga bagay na mangyayari at nangyari na nga na naranasan ng ating Panginoon bilang ating tagapagligtas. Siya ay sinaktan, no? At siya ay hindi nagbigay ng anumang ganti sapagkat ito'y talagang mangyayari at na-fulfill na nga ang mga pangyayaring ito. At ano pa, yung kung paano nating ipapractice ang mensahe nitong ating tagapagligtas. Nagtanong ang kanyang alagad, ilang beses po ba ako magpapatawad? 7 beses po ba? Para bang napakarami na ng 7 beses. Pero anong sagot ng ating Panginoon? Hindi ko sinasabing 7. Ito'y 70 makapito. Ibig sabihin ng ating pong pagpapatawad ay tunay na walang limit. Ganyan ang nais ng ating Panginoon. Gusto niyang i-practice natin kung paano minahal niya tayo ng isang tunay na pagmamahal. Nais niyang mahalin din natin ang ating kapwa. Ano pa, kung paano niyang ipinakita ang kanyang pag-ibig sa atin, ano? Bagamat siya'y hindi nagkasala, itinuring na siya'y isang makasalanan alang-alang sa iyo at alang-alang sa akin. Yan po yung mga katotohanan na papaloob sa mga pananalita ng ating Panginoon. Unang pananalita, sa Lucas chapter 23 verse 34, then said Jesus, Father, forgive them for they know not what they do. Ano sabi ang sabi ng ating Panginoon? Patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Matthew chapter 6 verse 14, for if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. Mahalaga po ba ang pagpapatawad, mga kapatid? Napakahalaga. Diyan niya pinakita yung agape love ng ating Panginoon. Bagamat tayong mga tao, meron lang tayo yung eros love. Limited ang ating pag-ibig at kung minsan binibilang pa natin ito. Tinatandaan ito. Hindi sinasa puso, ngunit ang ating Panginoon ang sabi niya. No? For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. Ito'y pangungusap ng ating Panginoon nung kanyang bigkasin ang kanyang panalangin nung nagpaturo ang kanyang mga alagad kung paanong manalangin. Mahalaga po ba yung pagpapatawad? Kung mahalaga ito, ay mahalaga din po ang paghingi ng tawad, mga kapatid. Nasubukan nyo na po bang ipaghingi ng kapatawaran ang ating mga kasalanan? Higit sa lahat, tayo po ba ay nagpapatawad sa mga nagkasala sa atin? Gaano ba tayo nagpapatawad? Katulad ng pagsasabing, pinapatawad kita pero huwag ka nang magpakita sa akin. Ganyan po ba kung tayo magpapatawad, mga kapatid?
mga kaibigan, kailangan magpatawad tayo. Or else, hindi rin tayo patatawarin ng ating Panginoon. Mahalaga po ang pagpapatawad. Forgive the unforgivable. Meron po ba kayong ganyang mga experience? Yung napakarami na niyang kasalanan na ginawa sa atin na hindi mo siya mapapatawad dahil sa kanyang sabihin natin karumal-dumal na ginawa sa atin. Learn to forgive. Learn to forget. Mahirap Mahirap po talagang kalimutan. No? At ito nga ay paulit-ulit nating naaalala ang ginawang kasalanan ng ating mga kakilala sa atin. Kaya kung minsan ayaw na natin silang makita, maging sa loob ng church natin, kung minsan ayaw nating sumamba dahil nakikita natin yung taong kinaiinisan natin. Learn to forget. Ang technique po dyan, pray for time of healing. Kapatid, no? Ipanalangin natin sa ating Panginoon hanggat hindi natin inihingi sa Kanya ito. Yung habag na tayo matuto magpapatawad, sana ay, kung maaari nga ay, makalimutan mo na kaagad eh. Pero in reality, kahit sino po sa atin, alam kong mahihirapan tayo. Maging po ang inyong lingkod kapag mayroong gumawa sa atin, naaalala mo, hindi ka makakatulog, pero kailangan po natin itong pag-aralan kung paanong magpatawad sa mga taong hindi ka patapatawad ang kanyang ginawa. Parang hindi mo makakalimutan ang kanyang ginawa. Parang hindi na gumaling ang sugat na dinala niya sa iyo. Pag-aralan po na, hingin natin sa Panginoon kung paanong magpatawad, mga kapatid. 1 John 1:9, if you confess your sin, He is faithful and just to forgive us our sin and to cleanse us from all unrighteousness. Gusto niya tayong magpatawad. Pero higit sa lahat, mga kapatid, hindi natin mararanasan ang kapatawaran ng ating Panginoon unless tayo ay lumalapit sa Kanya. Inihiling natin sa Kanya, iniyuyuko natin sa Kanya, iniluluhod natin sa Kanya. Umihingi ng kapatawaran, hindi natin ito makakamit hanggat hindi natin gagawin ito. If we confess our sin, yung mga nagsugal sa harapan ng ating Panginoon dahil sa kanyang damit, inalipusta ang ating Panginoon, tumanggap ba sila ng kapatawaran sa Panginoon na hindi naman sila lumalapit at humihingi ng tawad sa ating Panginoon, mga kapatid? Nais ng ating Panginoon na ihingi natin ng tawad lahat ng mga nagawa nating pagkakasala at ang ating Panginoon ay handang magpatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Gagawin tayong maputing kagaya ng niebe. Ganyan ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoon at hindi na niya aalalahanin pa ang ating mga sala. Pangalawa, Luke chapter 23 verse 43, and Jesus said unto him, verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. Napakagandang pangako. Binanggit ng ating Panginoon, samantalang sila'y nakapako kasama ang magkabilang lalaking makasalanan sa kanyang magkatabi. Yung isa ay sabi sa ating Panginoon, kung ikaw nga ang Kristo, bumaba ka dyan at iligtas mo ako. Samantalang yung iba, yung isa naman, ang sabi sa ating Panginoon, Panginoon, alalahanin mo ako. Nandito yung pusong pagpapakumbaba, paghingi ng tawad, paglapit sa ating Panginoon dahil sa kanyang pananampalataya. Ang sabi ng ating Panginoon, ngayon din, sabi niya, yung araw na yon na tinanggap niya ang ating Panginoon, siya ay ligtas na. Siya ay niligtas ng ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. Efeso 2:8, sa pamagitan ng ating pananampalataya, tayo'y nililigtas ng ating Panginoon. Kaya the time na tinanggap natin ang ating Panginoon, tinanggap mo ang kanyang pangakong ngayon din. Hindi sa araw na yun ay nakarating sa langit ang ating Panginoon. Pinapaniwalaan natin at ayon sa banal na kasulatan ay may 40
beses pang nagpakita. Hindi ko po alam kung 40 days na sunod-sunod yun, pero 40 ulit pang nagpakita ang ating Panginoon bago siya pumanik sa langit. Maaring 40 days pang nanatili dito or mahigit 40 days. Basta't 40 beses pang nagpakita ang ating Panginoon, hindi pa siya direct pumunta sa langit. Kaya't ang ibig sabihin ng today, sa araw na ito, kapatid, kaibigan, nakasama ko ngayon, na maaring hindi mo pa tinatanggap ang ating Panginoon bilang yung personal na tagapagligtas. Hingin mo siya. Tawagin mo ang ating Panginoon, kapatid. At ngayon ding araw na ito, tatanggapin niya ang iyong pagtawag sa kanya, paghingi, no, paglapit sa ating Panginoon. At bago po tayo magpatuloy at humihingi lang po ako ng konting time out lang po sa isa munang awitin. Years I spent in vanity and pride, caring that my Lord was crucified, knowing that it was for me He died on Calvary. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me. There my burdens all found liberty at Calvary. By God's word at last my sin I learned, then I tremble at the load I spurned, till my guilty soul in flowing turned to Calvary. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me. There my burdens all found liberty at Calvary. Now I give to Jesus everything, now I gladly own Him as my King. Now my raptured soul can only sing on Calvary. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me. There my burdens all found liberty at Calvary. Amen, amen. Atin pong ipagpatuloy ang ating pag-aaral, mga kapatid. Ano? At merong ilang mga katotohanan natin dapat malaman tungkol dito sa pagpapatawad or pagtanggap ng ating Panginoon sa time na tayo lumapit sa Kanya. Verily, assuredly, I promise certain yung katiyakan na ibinigay ng ating Panginoon sa atin. Ito yung dapat po nating panghawakan, mga kapatid. Ano? Yung kapag pinangako ng ating Panginoon, huwag natin itong pag-aalinlangan. Diba? Tiyak. Ang sabi niya, unto you, to you, with you, personal. Nakakatiyak tayo. Ang ating ugnayan sa ating Panginoon ay personal. Ngayon, now na. Itong araw na ito na tinanggap natin ang ating Panginoon, sinampalatayanan natin siya, lumapit tayo sa Kanya, tinanggap natin paradise kingdom, no, yung kanyang paraiso ay taglay-taglay na natin, kaya't yung unang kaligtasan dapat i-celebrate na natin. Sabi nga ng mga mangangaral, kung tayo'y magse-celebrate, no, kung sine-celebrate natin ang ating mga birthday, lalo daw nating i-celebrate the time na tinanggap natin ang ating Panginoon. Although pangkaraniwan ay tinatandaan natin yung araw ng ating baptism o yung pagkabinyag natin, ito ay sa pamagitan ng pagtanggap natin sa Panginoon. The time na tinanggap natin siya, nasaan ka man. Ito ay ang pagkilala sa ating mga kasalanan at tinanggap natin si Jesus bilang ating tagapagligtas. John 3:16,
For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Kayo po marahil ay nanampalataya. Hindi lang tayo basta naniniwala sa ating Panginoon, no? Tayo ay nananampalataya sa kanyang ginawa na ibinigay niya ang kanyang buhay sa sanlibutan. Ano ba yung sanlibutan? Ang sanlibutan ay pinamamahayan ng mga nagkasalang nilalang na ito nga ay pinangungunahan ni Satanas. Kaya siya yung nagiging ah, hari ng sanlibutan, itong si Satanas. At hindi matatapos ito hanggat nandito tayo sa sanlibutang ito. Pero the time na tayo ay nanampalataya sa ating Panginoon, taglay-taglay po natin yung everlasting life na kanyang ipinangako sa atin, mga kapatid. Pangatlo, John chapter 19 verse 26, when Jesus therefore saw his mother, nung siya nakapako, no? And the disciple standing by, nasa tabi doon, yung kanyang mahal na disipulo na si Juan, whom he loved, he said unto his mother, Woman, behold thy son. Babae, nandito ang iyong anak. Anak, nandito ang iyong ina. Ito'y pananalita ng pagtatagubilin, mga kapatid. Jesus wanted to make sure that Mary would be in good hand after his death. Kaya't nandun ang kanyang pagtatagubilin. Jesus also wanted to be sure that the church would be in good hand. Nandun ang kanyang pag-aalala pag wala na siya, pero nandun ang pagtatagubilin. Marami, no, bago sila ng paalam sa mundong ito, bago sila namatay, meron silang mga huling mga testamento na iniiwan. Yung iba ay iniiwan nila ang kanilang yung mga kanilang ari-arian, yung iba naman ay nakakalungkot, iniiwan nila ang kanilang mga utang sa kanilang mga anak. Ayan, pero mas magandang iwan mo ang mga pangungusap na ikaw nang bahala sa iyong mga kapatid, ikaw nang bahala sa iyong nanay, ikaw bahala sa iyong mga anak. No, pananalita ng pagbibilin. John chapter 21:17, he said unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Mahal mo ba ako? Peter was grieved because he said unto him the third time, nakulitan na siya. Paulit-ulit ang pangungusap ng ating Panginoon kay Simon. Ang sabi niya, lovest thou me? Mahal mo ba ako? And he said unto him, Lord, thou knowest all things. Thou knowest that I love thee. Ang sabi niya, siya kulit na kulitan na sa ating Panginoon. Pero dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon, idinidiin niya ang kanyang paghahabilin dito sa kanyang mahal na alagad na si Pedro. Jesus said unto him, Feed my sheep. Mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalataya, may mahalagang mensahe ang women. Behold thy son. Women ay sumisimbolo po sa iglesia na ang bawat isa po sa atin ay meron pong responsibility para sa lahat ng mga kakaanib ng iglesia na kasama po natin. Hindi lang pong inahanapan natin yung ating mga pastors na kapag hindi tayo inaalagaan ng ating mga pastors, ng ating mga elders, atin silang binabanggit sa iba, parang walang pakialam. Kapatid, kasama ka doon sa mga tagapag-alaga ng ating mga kapatid. Meron po tayong mahalagang gawain. Maaring paulit-ulit sabihin ng ating Panginoon, mahal mo ba ako? John chapter 14 verse 15, no? If you love me, sabi ni Jesus, keep my commandment. Ano ba yung isa sa mga commandment ng ating Panginoon? Go therefore and preach the gospel. Matthew 28 verse 19, utos ng ating Panginoon. Kung mahal natin ang ating Panginoon, ang utos na ito hindi lang po para sa aming mga evangelist, hindi lang po sa aming mga elder at mga pastor, ito po'y sa inyo din, kapatid, na lagi nating pinag-uusapan ang pagtatagabilin ng ating Panginoon
na alagaan natin ang bawat bagong membro ng iglesia. Huwag po natin silang kukwestiyonin. Hindi tumagal ang mga bagong member ng church kasi sa inyong kapabayaan. No, kasama po kayo, kapatid, sa may responsibilidad na mga laga po sa bawat bagong mananampalataya na nakarating sa atin pong church. Pang-apat, Matthew 27 verse 46. And about the ninth hour. By the way po, ang ninth hour ay ginawang ko na ng ilustrasyon para maunawaan po natin. Ninth hour, ang pagbilag mula sa umaga, sa pagbuhang liwayway, yung unang oras, no, ay tinatawag na unang oras. Ayan. Pangalawang oras hanggang sa ikasiyam ng araw or alas 3 ng hapon. Ang ating Panginoon ay sumigaw. Jesus cried with a loud voice saying, Eli, Eli, lama sabachthani. That is to say, my God, why hast thou forsaken me? Ang ating Panginoon ay 100% na tao nung nandito siya sa lupa. Kaya't maaring sabihin ng ibang mga mananampalataya na naniniwalang si Kristo ay tao at tao lamang. Tayo po'y naniniwalang tao ang ating Panginoon pero wala po yung lamang. Hindi siya basta tao lamang, kundi siya din po ay Diyos din ang ating Panginoon na nagkatawang tao. Ayon sa John chapter 1 verse 14, at siya ay nagkatawang tao at nakisama sa atin ang ating Panginoon. Pero kung babasahin mo yung verse 1, mga kapatid, no? Siya ay nandun na mula sa paglikha at walang nilikha na hindi kasama ang ating Panginoon. Pero sa pagkakataong ito, kapatid, ang ating Panginoon ay nandun ang kanyang pagsigaw. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang pagtatanong ng ating Panginoon. Philippians 2:6, who being in the form of God, though it not robbery to be equal with God. Ano? Bagamat siya ay Diyos, hindi kapangahas or hindi niya inangkin, hindi niya ninakaw ang pagiging kapantay ng Diyos. Siya po'y pantay ng Diyos, ang ating Panginoon. Pantay po ang tatlong persona pagka-Diyos. Walang superior, walang maliit na Diyos, walang mataas na Diyos. Sila'y pantay sa pagka-Diyos na meron silang kanya-kanyang mga gawain. But made himself of no reputation. Nakita po ninyo? And took upon him the form of servant and was made in a likeness of man. Tayo ay nakapagtapos ka lang ng kolehiyo. Minsan nag-aaral pa lang tayo ng isang kursong bachelor. Aba, nakatangala na yung ating, parang dala lang natin yung T-square or ano, pag-engineering. Aba, feeling engineer na tayo. Naka-stethoscope lang or ano. Aba, feeling doktor na kaagad. Ano pa kaya kapag doktor na siya or may pangalan? Ang ating Panginoon ay Diyos, pero hindi niya tinuring ang kanyang sariling Diyos, kundi siya'y nagpakumbaba and being found in fashion as a man, he humbled himself and become obedience unto death, even to death of the cross. Ang bait naman ng ating Panginoon, ano? Naging mapagpakumbaba. Sa atin ang hirap mangyari yata nito. No? Punong-puno tayo ng pagmamayabang, pagmamataas, malayong-malayo sa ating Panginoon. Bagamat kung minsan ay hindi pa naman tayo mataas ang posisyon, pero kung tayo ay makaasta, ika nga no? Sana maging example natin itong ating Panginoon, mga kapatid, no? Bagamat dumarating kung minsan sa atin yung mga katanungan, Panginoon, nagtatapat naman ako sa iyo. Ang bait-bait ko naman, Panginoon. Bakit nangyayari sa akin? Napakagandang halimbawa ng ating Panginoon na siya'y nagpakumbaba. Tinanggap niya sa ating mga pag-aaral gabi-gabi. Bagamat napakahaba ng gabi, ang sabi ng mga aawit, huwag tayong mag-alala dahil mayroong bukas, mayroong isang umagang kay ganda na atin po patutunguhan. Kaya itong resurrection ng ating Panginoon, isang halimbawa ng isang umaga na ipinakita ng ating Panginoon. May bukas pa. May bukas pa sa iyong buhay. Bakit kailangan tayong malungkot, mga kapatid? No?
Bagamat ang ating Panginoon ay umiyak din nung naranasan niya ang kanyang pagkalungkot dahil sa kawalan ng pananampalataya ng napakaraming mga tao dito sa mundo. Nakikita niya sa atin na kung minsan kinukulang tayo ng pananampalataya, iniyak ng ating Panginoon, pero sa kabila niyan, tinanggap niya yung mga bagay na ito. Inoffer niya ang kanyang sarili alang-alang sa kapatawaran ng bawat isa. John chapter 19 verse 28. After this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, kapatid, ang sabi niya, I thirst. Ang ating Panginoon ay nauuhaw. Ito'y binanggit po, ano? Sa mga prophecy sa ating Panginoon na siya'y nauuhaw. At ang pagkauhaw ng ating Panginoon, hindi lang sa tubig. Bagamat siya ay nilibak, binigyan siya ng alak, ang tawag yung suka. Maasim na alak ang ibinigay sa ating Panginoon. Sabi niya, ako'y nauuhaw. Napakalawak na pagkauhaw ang naranasan ng ating Panginoon. John 9, ang sabi sa Isaiah 51 verse 1, everyone that thirsteth, come ye to the water, and he that had no money, come ye, buy and eat ye, come buy wine and milk without money and without price. Matindi itong panawagan dito sa aklat ng Isayas. Kayo po na nauuhaw ng salita ng ating Panginoon, hindi po ito binebenta, kapatid. Libre po ito, walang bayad. Ang kailangan mo lang, pumunta ka. Ang sabi ng ating Panginoon, kumatok ka at ikaw ay aking pagbubuksan. No? Tumawag ka at sasagot ako sa iyo. Ang sabi ng ating Panginoon, maghanap ka, makakakita ka. Walang bayad para sa mga nauuhaw ng salita ng Diyos. Lalo na po sa ating kapanahunan. Dito po sa MSD, Worship Online, umaga at gabi, meron po kaming libreng tubig ng buhay na ibinabahagi po sa inyo. Wala pong bayad ito. Sabi nga ng ating mga kasamahan, kapag nakikita nila yung stars na magbigay kayong 20, hindi po namin inihingi ng bayad. Hindi po namin inilalagay yun, mga kapatid. Walang bayad ang salita ng ating Panginoon. Anong kailangan lang natin sa Kanya? Kung tayo nauuhaw, lumapit tayo sa ating Panginoon. Siya'y nakabukas, dalawang kamay para sa lahat na naghahanap sa ating Panginoon, nauuhaw ng kanyang salita. Ang sabi nga niya sa John chapter 4 verse 14, but whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst, but the water that I shall give him shall be in him a well of water is springing upon unto everlasting life. Kakaibang tubig ang inaalok ng ating Panginoon. Ang tubig na kanyang inaalok ay siya mismo. Siya, ang gospel, ang salita ng Diyos ay inaalok niya sa atin, ang kanyang dakilang pag-ibig. Ano lang kailangan po nating gawin? Hanapin natin siya. Hingin natin ang ating Panginoon. Bagamat kung minsan ay nakakalungkot. Ito nga ay libre na. Marami pa rin ang tumatanggi. No? Hindi pa rin sila nauuhaw. Darating ang araw, magkakaroon po ng pagkauhaw sa salita ng Diyos. At kahit maghanap ka pa, hindi mo na makikita. Kahit kumatok ka pa, ay wala nang magbubukas sa iyo. Katulad ng karanasan sa panahon ni Apong Noe. No, 120 years na nangaral si Lolo Noe. Nag-anyaya na pumasok kayo. No? Pero anong ginawa nila? Patuloy siyang pinagtawanan, binaliwala nila ang panawagan ni Lolo Noe. Kung kaya't nung dumating ang ulan na malakas at lumaki ang tubig, at sinara ng anghel ang pintuan ng daong, kumatok man sila ng kumatok, tumawag, hindi na sila mapapagbuksan. Kaya't habang bukas, nawa ay mauhaw tayo, mga kapatid. Mauhaw din tayo para sa pananampalataya ng iba. Ang pag-share po sa kanila habang libre pa ang ating pag-share. Mag-share po tayo na mag-share. Huwag po tayo yung
wag natin pong ipagdamot ang salita ng ating Panginoon. No? Sorry po sa word na aking ginamit na ipagdamot. No, i-share po natin sa kanila lalo na po ganitong kapanahunan. Maraming mga tao talagang nagmamahal sa kabanalan, ano? Sana lagi araw-araw. Sa ating mga Seventh-day Adventist hindi lang Holy Week ang sa atin, talagang araw-araw ay Holy Week sa atin. Dahil araw-araw ay sinasamba at pinupuri natin ang ating Panginoon. We need to realize that we also thirst spiritually. We will experience thirst as we obey God. We have God, the living water, to quench our thirst. Kung kailan ka lumalapit, naghahanap, ay lalo ka pa naman talagang nagiging masidhi. Nasubukan na po ba ninyo? Kapag kayo nauuhaw, kapag binubuksan ninyo ang inyong Biblia, halos ayaw mo nang tumigil sa kababasa. Hating gabi na gusto mo pa rin kasi uhaw ka. Pero kung ikaw ay nagbabasa ng Bible at ikaw po inaantok, ay kabaliktaran po ito ng pagkauhaw, kapatid. Kailangan nating maranasan ang pagkauhaw. Wala ba tayong time na magbasa ng ating mga Bible? Tunay na hindi pa po tayo nauuhaw. Idalangin natin sa Panginoon. No? Tutal, ito naman ay walang bayad. Ang sabi ni Isaias, bakit hindi tayo bumili? Kung darating ang araw, gusto mo man bumili, meron ka mang pagbili, or nagpapasya ka na, pero wala na. Isasara na, mga kapatid. No? Paghuhulihin na tayo, mga mananampalataya. At ang pang-anim, it is finished. Isa sa mga mahalagang bahagi ng mga pananalita ng ating Panginoon. John 19:30, when Jesus therefore had received the vinegar. Di ba? Nauhaw ako, sabi niya. Inabot sa kanya ang maasim na alak. It is finished. And he bowed his head and gave up. Dagos, yung kanyang buhay, pinagkaloob niya. It is finished. Ano nga ba ang tinapos ng ating Panginoon, mga kapatid? Tapos na ang kanyang gawain. Una, ginampanan niya ang gawain. Kung bakit siya pumunta dito sa lupa, ginanap niya lahat ng mga nakasulat tungkol sa kanya. Ang mga prophecy ayon sa mga nasulat sa iba't ibang bahagi ng lumang tipan ay naganap na. It is finished, ang sabi ng ating Panginoon. Sa salitang Grego ay tetelestia. Tetelestial. Hindi ako magkamali, no? Tetelestai. Tetelestai. Ayun, tama ba? Tama ito. The action happened in the past, but the results are still effective today. Naganap na at nagaganap pa rin sa mga tao, mga kapatid. Yung kanya pong suffering na ginawa sa mga bago sa pananampalataya. Kanila itong tinatanggap ng ating Panginoon. Ay nag-suffer alang-alang sa atin. Pero ginanap na ng ating Panginoon ito. Ano pong mahalaga sa mga salitang ito sa Gawa 2:23 na naganap na ng ating Panginoon? Kailangan pa ba nating magpakahirap? Kailangan pa ba nating magsaktan ang ating likod at atin itong papalu-paluin? Kailangan pa ba tayong magpapako para makita ng marami na tayo ay humihingi ng kapatawaran? Kailangan pa ba tayong maglakad ng walang tsinelas at lumakad sa malayong mga lugar? Ginanap na ito ng ating Panginoon. Hindi na natin ito dapat gawin pa. Napakasimple na lang nais ng ating Panginoon sa atin, manampalataya. Ang sasabihin ng ating Panginoon, ngayon din. Kaya ang panawagan sa atin, kailan kalalapit? Dapat now na ang paglapit natin sa ating Panginoon. Ginanap na ng ating Panginoon. Ayon sa Isaiah chapter 53, sa Old Testament prophecies, mababasa natin doon, nakadetalye yung mga pangyayaring mangyayari sa ating Panginoon at nangyari na nga. Ginanap niya yung mga ceremonial law, wala na yung pagtutuli, wala na po yung gawain ng mga pari dito sa lupa. Ito po yung ginanap, hindi po yung 10 utos ang tinanggal ng ating Panginoon. Wala na yung mga piyesta-piyesta na yan na ginaganap pa ng ilang mga kapatid nating mga Kristiyano. Ipinako, yan po ang mga pinako ng ating Panginoon. It is finished. Ginawa niya nung nahatak po yung telon. Wala na yung mga ritual na gawain, wala na yung pagpapatay ng hayop. Dahil si Jesus na mismo,
dahil siya lang ang karapat-dapat ayon kay Juan. Ito yung kordero ng Diyos na karapat-dapat, siya lang at wala ng iba. Ginanap na. Psalms 51:7, binayaran na ni Jesus lahat. Jesus paid it all. Ang sabi ng awit, mga kapatid, bayad na. Ano pa yung kailangan nating gawin? Magbabayad tayo para tayo ay maligtas? Hindi po. Sa pamagitan lang ng ating pananampalataya. Ginawa niya yung pagliligtas sa atin ng ating Panginoon. Inoffer niya yung kanyang buhay sa atin bilang nag-iisang handog na karapat-dapat na maihandog. Anong gagawin natin? Manampalataya lang tayo sa ating Panginoon. Amen? Nawa mga kapatid, huwag nating pagdudahan ang mga pangako ng ating Panginoon. 2 Timothy 4:6, for I am now ready to be offered. Ang ganda, mga kapatid, ano? Kapag tinanggap natin ang pananampalataya, Panginoon, handa na ako. Sabi ni Apostol Pablo sa aklat ni Timoteo, nung siya'y matanda na at malapit na siyang mamatay, ang sabi niya, for I am now ready to be offered. And the time of my departure is at hand. Malapit na akong mamatay. I fought a good fight. Ito yung mahalaga sa atin mga kapatid. Pagkatapos nating may offer ang ating sarili, dahil sa tinapos na gawain ng ating Panginoon, sana bago tayo mamatay, sasabihin natin, nakipaglaban ako ng isang mabuting paglaban. I have finished my course. I have kept thy faith. Huwag tayong bibitiw, mga kapatid. No? Huwag tayong bibitaw sa ating pananampalataya. Palaguin pa natin yan. Alam kong maraming mga magiging hadlang sa atin para hindi tayo magpatuloy. Maaring mga kasamahan pa natin ang maaring pipigil sa atin, pero makipaglaban tayo ng isang mabuting pagkipaglaban. Kaya sabi ni Apostol Pablo, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day. Tayo puputungan ng isang korona ng katuwiran ng ating Panginoon. Ito ba ay literal na korona? Kapatid, literal man o hindi ko na problema yon. Ang importante, puputungan ako ng katuwiran ng ating Panginoon. And not to me only, kasama po kayo, but unto all them also that love His appearing. Amen. Mga kapatid, gusto mo ba yon? Na makasama ang ating Panginoon sa kanyang muling pagparito? Kung tinapos na ng ating Panginoon, ano pa ang ating bahagi? Ang bahagi natin ngayon, ibahagi natin sa iba ang gawaing ginawa na ng ating Panginoon para sa ating lahat, mga kapatid. Humayo tayo at ibahagi sa kanila ang ebanghelyo, ang pag-ibig ng Diyos. At ang huli, Father, into thy hand I commend my spirit. Luke chapter 23 verse 46. Isa sa mga mahalagang bagay bilang Kristiyano, mga kapatid. Ano? Katulad nung ginawa ni Apostol Pablo, nang sabi niya, malapit na ako. Bagamat tayo'y malayo pa siguro. Baka ako umabot pa ng mga 10 taon o 2 taon. Bahala ng Panginoon sa akin. Hindi ko rin alam kung bukas ay nandyan pa ako. Alam niyo ang mahalaga, mga kapatid? Araw-araw, oras-oras, itinatagubilin natin ang ating espiritu sa ating Panginoon. Amen? Kapatid, itagubilin natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Araw-araw. Bakit? Hindi natin alam kung ano ang bukas. Bukas ba'y buhay pa tayo? Hawak ba natin ang buhay? Ang sabi ng ating Panginoon, siya yung may hawak ng ating buhay. Siya yung nagpapahintulot nito. Baka bigla niyang kunin niya na hindi tayo nakahanda. Kaibigan, na patuloy pong naming nakakasama. Na-commend mo na ba ang iyong espiritu, ang iyong buhay sa ating Panginoon? Tinanggap mo na ba siya bilang iyong personal na tagapagligtas ang ating Panginoon? Or naghihintay ka pa na may mangyari sa iyo at kapag wala ka ng pagkakataon pang magbago, tsaka ka sa magsasabing, Panginoon, kunin mo na aking buhay. Ganun ba, kaibigan? Nawa ay hindi natin ito magiging karanasan. Ecclesiastes chapter 11 verse 9. Rejoice, O young men, in thy youth, and let thy heart cheer thee in the day of thy youth. Magpakasaya ka, kabataan, habang ikaw ay bata. Gawin mo yung nakakalugod sa iyong akala and walk into the way of thine heart. Ano ba yung hila ng puso mo sa iyo? And in the sight of thine eye, ano ba yung maganda sa iyong mga mata? No, yung ikaaaliw mo, gawin mo.
Yung mga bagay na yan, ang sabi ni Haring Solomon, but know thou that for all these things, God will bring thee into judgment. Tandaan po natin, ano man ang ating mga ginagawa na maaring nakakapagpaligaya sa ating buhay, ipananagot po natin yan sa ating Panginoon. Baka ngayon hindi pa natin talagang pinapansin ang panawagan ng ating Panginoon. Kapatid, hindi ko alam kung kailan. Hindi natin alam hanggang kailan tayo mabubuhay. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo sa mundong ito at bibigyan ng pagkakataon. Kaya't ang panawagan, mga kapatid, bagamat ang sabi nitong si Solomon, gawin mo lahat ng nagagandahan ka, pero tandaan mo ito. No, ipananagot mo yan sa ating Panginoon. Karanasan kasi ito ni Haring Solomon. Kaya sa Ecclesiastes chapter 12 verse 1, remember now thy Creator in the day of thy youth, while the evil days come not. Ano daw po? Alalahanin mo ang iyong tagapaglikha habang ikaw ay bata, o ibig sabihin, ikaw ay malakas pa. Sapagkat hindi mo alam kung kailan darating itong evil day, yung masaklap na araw na pagdating na ayaw nating lahat umantong dito sa kamatayang ito. Na darating kamatayan, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Tsaka lang ba natin sasabihin, wala akong kaluguran kasi nga dumating yung mga araw na hindi na tayo natutuwa, paralyzed na tayo, matanda na tayo, wala na tayong magagawa, gusto man nating maglingkod, mag-share ng pabalita, wala na tayong magagawa. Tsaka ba lang natin gagawin yun? Kaya ang sabi ng mga ngaral, alalahanin mo ang iyong lumikha habang ikaw ay malakas. Ibig sabihin po ito, habang ikaw ay bata, now na ngayon ang kinakailangan na tayo maglingkod sa ating Panginoon. No? Whereas ye know not what shall be on the morrow, ang sabi po ng Santiago, James chapter 4 verse 14, for what is your life? Ano ba yung ating buhay? It is even a vapor. No, para lang siyang singaw that appeared for a little time and then vanish away. Ganyan lang ang tao. Sabi sa Kapampangan, kalakbangan, kamatayan, yan ang buhay ng tao. Hindi natin alam kailan natin sasubmit ang ating buhay sa ating Panginoon, mga kapatid. Only in God's hand can we find security and peace. Commit na natin sa Kanya. Only by yielding to His will can we find real happiness. Ang mga kaligayahan dito sa libutan ito ay mga pansamantalayan. Mga kaligayahang hatak ng kalaban ng ating Panginoon. Pero ang tunay na kaligayahan ay ang kaligayahang kasama natin siya. Amen? Ang ating Panginoon. Nararanasan mo ba yon, kaibigan? Ang tunay na kaligayahan dahil kasama mo si Jesus. Only through total submission to God can we find fulfillment. Ano daw po, mga kapatid? Total submission sa ating Panginoon. Hindi po pwedeng partial lang. Gusto niya total commitment sa ating Panginoon, ang ating pagpapasakop sa ating Panginoon. Ano po yung mensahe ng pitong wika ng ating Panginoon? Una, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Matuto tayong magpatawad. Katotohanan sinasabi ko sa inyo ngayon, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. I-commit natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Babae, narito ang iyong anak. Alalahanin po natin ang ating mga kasamahan sa church. Responsible tayo para sa kanila. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Huwag kang mag-alala, kapatid, kaibigan. Bagamat nakakaranas tayo ng iba't ibang mga karanasan, hindi lang tayong nakaranas dyan. Si Jesus din ang nakaranas dyan. Pero ang lahat ng yan ay pansamantala. Nauuhaw ako. Sana maranasan natin ang pagkauhaw, kapatid. Magpagkauhaw ng salita ng ating Panginoon. Hindi natin ginagawang mamaya na, bukas na, tsaka na, marami pa akong ginagawa. Hindi muna ako makikipag-worship ngayon. No, bahala muna kayo dyan. Ayoko kayong kasama at kung ano-ano pa. Sana ay maranasan natin ang pagkauhaw. Natupad na. Tinupad na ng ating Panginoon ang lahat ng bagay. Ano na lang gagawin natin, mga kapatid? Ipaalala sa iba yung mga gawaing ito na tinupad na ng ating Panginoon at nawa ang bawat isa sa atin ay maging masunurin din, tupdin din natin ang bawat utos ng ating Panginoon. Ama,
sa mga kamay mo ay inahabilin ko ang aking espiritu. Nawa ang bawat isa po sa atin, mga kapatid, ay italaga ang kanyang buhay sa atin pong Panginoon, no, habang mayroon pang pagkakataon. Sweet Spirit, in this place, and I know that it's the Spirit. Dakila at makapangyarihan po namin Diyos, maraming salamat po sa inyong mga pananalita na amin pong napag-aralan. Dakilang Diyos, tulungan mo nawa po ang bawat isa sa amin. Nawa ay nabuksan ang aming mga puso, ang aming pong mga isipan, at may sa puso po namin, O Diyos, ang mensahe na amin pong napag-aralan sa ahapong ito. Gamitin niyo nawa po ang bawat isa sa amin pong pagsuko muli sa inyo, dakilang Diyos, ay sa aming paghayo ay kami ay makapagbahagi ng iyong pabalita, ng iyong dakilang pag-ibig, kung paanong namatay ang aming Panginoon, alang-alang sa ikabubuhay naman ng bawat isa sa amin. Salamat po, O Diyos, sa pagpapatawad sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. Nawa ay patuloy po kaming humayo ayon po sa iyong banal na kalooban. Patawad po sa lahat ng aming mga pagkukulang, mga pagkakasalang nagawa, at patnubay ng banal na Espiritu ang siyang amin pong maranasan ngayon at magpakailanman sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. 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 Okay po, muli magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you po sa inyong lahat na nakibahagi sa atin pong worship. Sana po kayo ay pinagpala, ano? At pwede niyo pa rin pong i-share naman sa ating mga kaibigan, mag-aaral, upang maunawaan natin ang mensahe ng ating Panginoon, ang kanyang pitong pananalita. Muli po, magandang hapon sa inyong lahat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Happy Vesper sa inyong lahat. God bless you. God bless you.